2, 1. So, sa mapagpalang gabi po sa inyong lahat muli mga kaibigan, mga kapatid, at tayo po ay live na naman sa Himpapawid na magpaparating ng mga salita ng Panginoon sa ikatututo ng bawat nakikinig at sa mga kapatid sa ikatitibay ng pananampalataya. At ito muli ang inyong lingkod, Brother Eric Villanueva ng Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Opo, dito sa programang ATV o ang tugon ng Biblia. At kaagapay po natin sa programa ang ating mga kapatid, Brother Romeo, Brother Lauro. Pakilala po kayo. Sa Diyos, o inyong kapatid na Brother Romeo na sa inyong nagpakinyaya muli dito sa programa ang tugon ng Biblia. Nawa manatili po tayo at tayo ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. God bless po sa lahat. Brother Lauro po, tayo pa magpatuloy sa pagkinig ng ang tugon ng Biblia. Tayo ay mabless at magkaroon ng kalaman at kaligtasan patungkol po sa kanyang mga salita. Karoon tayo ng panampalataya at maligtas. Salamat po sa Diyos. Sa mga kapatid, mahalaga po ang ating pag-aaralan. Ito po yung mga kaagapay ng mga nauna po nating mga pinag-aaralan. So, sunod-sunod po ito. Sa mga nakaraan ay ating pong tinalakay ang Godhead. Then, sumunod po, no? Itong sa uli ay itong glorious body at yung glorious body or maluwalhating katawan ng Panginoong Jesucristo. Nung siya ay bumangon na muli sa mga patay. So, ngayon naman ay ating pong tatalakayin naman, ito pong tinatawag po natin o pinamagatang po natin na the last days. Ganda po ito. Okay. Sapagkat marami po nagsasabi, mga kapatid, mga kaibigan, na ang last day po daw, ang pagparito daw po ni Kristo po dito no, sa lupa. Again, ang muling pagparito niya ay hindi daw tinatawag na ikalawang pagparito. Sapagkat wala raw ikalawa, ikatlo, ikaapat. Kasi yung analogy or yung kanilang sabihin na po natin, yung kanilang argumento ay kung si Kristo ay pumarito no, na nagkatawang tao, sasabihin nila ay marami ng beses na siya pumarito. Bakit po? Bakit po mga kapatid? Sapagkat si Kristo daw ay umiiral na noong una pa sapagkat siya ay Diyos. Tama naman po no, si Kristo po ay mula sa walang pasimula. Pero ang tinutukoy po dito na aral, kasi iba po kasi yung pag-iral na sa pagiging Diyos niya at yun niyang, di po ba? Kahit saan naroon siya, di po ba? Diyos po yan Alpha and Omega so hindi po yun ang tinutukoy po ng Biblia na ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima. Hindi po yun. So papasok po tayo dito no, sa pag-aaral na ah, nung si Kristo ay nagkatawang tao, ay ibinilang po na paririto bilang hula. Paririto ang anak ng tao. Paririto ang Mesaya. Doon po tayo papasok. Kasi ang Mesaya ay paririto na walang iba bilang titulo ni Kristo no, sa pagiging katawang tao bilang hari ay paririto. So magsisimula po tayo doon no? Kasi hindi naman po ang muling pagparito ng Panginoon ay tinutukoy na ikalima, ikaapat kasi sa tutusin daw na parito na ang Panginoon. So hindi po ang tinutukoy na gano'n. Hindi po 'yun ang tinutukoy no ng Biblia. Ang tinutukoy ng Biblia na muling pagparito ng Panginoon ay nagsimula nung siya'y nagkatawang tao bilang Mesaya or tagapagligtas or pinahiran. No? Bumaba po siya sa lupa. So, bakit po bilang Mesaya? Kasi itong Mesaya na ito, itong tagapagligtas na ito, ay muling paririto na makikita muli even yung mga nagsitusok sa kanya, nagsiulo sa kanya. Nagkatulad din ng una ang wika. So, lalabas mga kapatid, ang tinutukoy po pala talaga na ikalawang pagparito dito ay walang iba, itong nagsimula sa pagiging katawan tao ni Kristo. Hindi po yung kanyang lehitimo or yung existidong pagiging Diyos. Alam naman po natin ang Diyos kahit saan naroon
'di ba? O hindi mo mabibilang talaga 'yun. O sa ilang libo, ilang milyon naparito siya o pang ilang milyon na, hindi po. Ang tinutukoy po natin ng Biblia, na aral na ikalawang pagparito o pagparito muli ng Panginoon ay nagsimula doon po sa pagiging katawang tao niya na siya'y naparito na isinugo ng Ama. So doon tayo magsisimula kasi 'yun po yung aral nun, eh. Hindi mo kasi malalaman ang panahon or papaano mo malaman na ito'y paghuhukom na, huling araw na, eh, walang iba kundi ang dari ng Anak na muling paririto. Kasi nga nagkatawang tao siya, hindi yung pagiging, lehitimong, kanya na ano, na pagiging existidong, Diyos nung una pa, hindi po. Hindi po gano'n. Kasi maraming ganyang aral, eh. Para lang, mga kapatid, na i-justify yung 1,000 years doon po sa Apocalypse bilang simbolo. Ginagawa po nila itong literal para i-justify yun. Oh, maraming pagparito ng Panginoon Jesucristo. So, papasok na ang 1,000 taon dito. Pagparito ni Kristo, muling maghahari ng 1,000 taon at pupunta ulit dito. Pagkatapos nun, ano, pupunta ulit dito? Walang humpay na pagpunta dito, pagparito sa lupa. Kasi i-justify nila yan dahil nga sa word na 1,000 taon. Yan, no? So, sige, isipin po natin, o pag-aralan po natin ng bagay na ito, no? Mga kapatid. So, sa pagparito ng Panginoon na marinig ng tao ang kanyang tinig, di po ba? At babangon po ang wika ang mga patay. O, pakibasa nga Brother Lauro sa 5:28-29 ng Juan para po maalaman po natin ang bagay na ito, no? Na sa pagparito ni Kristo ay paghuhukom po, eh. Paghatol na po ito, pagkabuhay na muli ng mga patay. John chapter 5, verse 28. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So, yan, no, mga kapatid, no? Siguro, share lang po muna tayo, no? Para marami pong makapakinig, no? Sa napakaganda at napakainam po na aral pong ito. Hindi po masayang yung ating pong pagbabahagi, mga kapatid, no? Hindi lang po, ano, antabay lang po at share po natin to. Hindi lang po, Okay, so share tayo, share. Then, paanyaya po tayo. Okay, sa ating comment section. So, dito po tayo sa, ano, highlight po natin, followers. Okay, send. So, maliwanag po ang binasa ng ating kapatid na wag daw ipanggilas ng mga bagay na ito, na sapagkat marinig ng tao ang kanyang tinig at ang mga nakarinig ay mga bubuhay na maguli. Ang una na makarinig, ang wika ay ito po sa pagkabuhay na maguli ng mga patay. Sa pagbabago muli ng mga patay. At ang ikalawa ang wika, ang isa susunod, no? Ito nga pong ano, sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So, parehas po yan, no? Nabubuhayin. Kaya lang, ang kaibahan, ang bubuhayin kay Kristo ay sa pagkabuhay na maguli ng mga patay. Sa pagkabuhay na maguli. No? At ang ikalawa no, ay ang wika ay sa paghatol, yung mabubuhay na maguli, na masama ay sa paghatol naman. So, tingnan po natin mga kapatid, no? Ang kahulugan, no? Ng bagay nito. At tingnan po natin kung ano ba itong tinatawag po na, ano, na last day, no? Na pagkabuhay na maguli. Kailan magaganap itong pagkabuhay na maguli? Pakibasa po, Brother Lauro, na po, sa Juan 6:39-40 at 44. 6:39-40, 39-40 po. Yun na lang po siguro. 6:39-40. Opo. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay. At akin siyang ibabangon sa huling araw. So dito, binasa natin kanina sa 5:28-29 na muling ibabangon ng mga patay sa libingan. So, tinalang po natin, kailan ba itong pagbabago ng muli ng mga patay sa libingan? Wala pong ibang inaral ang Panginoong Jesucristo
Walang iba na 1,000 years o anuman, wala eh. Sa pagkabuhay na muli ng mga patay, malinaw po sa sinabi at binasa ng ating kapatid, ito po ay magaganap sa huling araw. Period po yan. Si Kristo po ang nagsalita niyan. Wala pong pagbabago yan. Nang dumating Apocalypse, hindi pa rin po nagbago yan. Talagang last day po yan. Kaya lang, nalito po ang marami dahil nga po sa mga, sa tinatawag po ng mga, ah, tawag dito, yung mga simbolo o symbolic words, no, na nakakalito. No? Yan po ang naging problema po ng maraming mga mangangaral. Pero, wala din po sinabi doon na sa Apocalypse na ang huling araw pagkatapos ng 1,000 taon, wala pong gano'n senaryo or argumento. Walang gano'ng aral po mga kapatid. So, ang nagsulat nito walang iba kundi si Apostol na Juan. Ang nagsulat ng Apocalypse walang iba kundi si Juan. So, hindi po nagbabago 'yan, hindi nagbabago ang aral ni Apostol na Juan na ang pagbabangon na muli ng mga patay ay huling araw na siyang sumulat din ng Apokalipsis. Walang pagbabago 'yan mga kapatid 'no, wala po siyang, sabihin na po natin na iniba o binago. So ngayon, eto po sinulat ng Panginoon o sinulat at sinalita ng Panginoon, tingnan po natin na meron po siyang kausap ano, patungkol po dito 'no, walang iba ano. Basahin po natin Brother, Romeo sa 11:24 naman po jump din po sa sulat 'no ni, Juan, 11:24. Tingnan po natin 'no, kung sino yung kausap niyan, 23 po o 24? Tuloy niyo po 'yan. 23:24. 11, 23, Sa 24. kanya ni Jesus. 23. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. Si si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya ay magbabangon uli sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. So may kausap na po Sinabi siya sa diyan. kanya ni Jesus, Sige po, tuloy. sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, gayon may mabubuhay siya. 'Yon, so yung sumampalataya ay mabubuhay siya ang wika. Maliwanag po 'yan na sinasabi po rito, siya ang pagkabuhay na muli 'no, ang pagkabuhay na muli ng mga patay. At ito ang wika sabi ni Maria at ni Marta, malalaman po namin na mabubuhay na muli ang mga patay. Ito nga po ay mabubuhay 'no, sa huling araw. Kita mo yung mga alagad dati alam na nila, eh, kung kailan yung pagkabuhay na maguli, eh, 'di mo ba? Ang mga apostol, ang mga alagad ng tagasunod ng Panginoon, ang pagkabuhay talaga na maguli ay sa huling araw. Walang aral ang Panginoon, maging si Pablo, si Juan, si Pedro, walang aral po 'yan na sa pagparito ng Panginoon ay muling papalito at papalito muli, mag-aari uli at magpapalito ulit. Walang tigil na pagparito, walang aral pong gano'n. Nililito lang po kayo ng mga naglipan na ngayon. Pero, even po ng mga father churches 'no, ng mga naunang panahon after po ng, dito po ano nang pumasok po yung, mga masama sa iglesia ay, wala pong ibang aral kundi yung pagparito ni Kristo ay huling araw. Dumating lang po ito siguro mga ano ba yung sinabi natin 19th century, 'di ba? Nung nakaraang natin live, 19th century dumating po yung aral na ganyan. Yung tinatawag po nila Brother, Lauro na ano na, ah, tinatawag po nila na rapture, 'di ba? Yung pagdagit nilagyan po nila ng aral. Pinalawak nila yung rapture na dispensation 'no, may mga aral po na ganyan, eh, 'no, yung mga dispensation, yung futurist, mga century na po, 19th century lumabas po 'yan. Pero sa aral ng Panginoon, mula sa aral ng Panginoon sa Bagong Tipan, sa kanilang pangaral, wala pong aral na ganyan, kundi ang aral talaga ng Panginoon ay walang iba po, kundi ang kanyang pagparito ay sa huling araw at ito po ay sa pagbabangon na maguli ng mga patay. Yun po yung kanyang, pagparito mga kapatid, na wala pong pagtatalo yan. Pakibasa po ulit Brother, Romeo, talon po kayo sa 12:48. Kapatid na Romeo, 12:48 po. Ng Juan din. Ang nagtatakwil sa akin, hindi ito matanggap yung mga pananalita
ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Na yung paghahatol po, 'di ba sabi ng Panginoon Kristo, no, sa pagkarinig ng mga patay sa libingan, marinig nila ang aking tinig at ang mga na kay Kristo ay mabubuhay na muli sa pagkabuhay at yung mga masama ay mabubuhay na muli sa paghatol. 'Di po ba? So itong sabi ni Kristo, no, itong hatol na ihahatol sa kanila ay ihahatol sa huling araw. Maliwanag po 'yan yung paghatol po, walang iba kundi sa huling araw mga kapatid na sa pagkabuhay na maguli talagang hahatulan niya po 'yan. So huling araw po ang tinutukoy ng Panginoon patungkol po sa ganitong bagay. Ngayon alamin naman po natin 'no, lipat naman po tayo ng mga alagad o apostol o mga alagad 'no, lipat naman po tayo, mga apostol na mga aral na nagpapatibay din po sa sinabi ni Juan sa kanyang sinulat na sinabi ng Panginoon Kristo patungkol po sa last day o huling araw. Brother Lauro, pakibasa po sa Mateo 25, sa talata pong 31 hanggang 32. Matthew 25, 31, 32. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalawalatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalawalatian. At itipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pabubuktin gaya niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. So ito po yung pagtitipon-tipon na biglang sabihin na po natin ito na na kanyang parable 'no, may halong parable na sinasabi niya ito po yung pagtitipon-tipon ng lahat ng mga bansa. Okay? So yun po bantayan po natin 'to 'no, na pagparito ng anak ng tao sa kanyang pagdating, siya'y dumating, ay pagtitipon-tipon na po ito ng lahat ng mga bansa. Ito po yung kanyang pagdating, wala po ditong tinutukoy na 1,000 taon, 2,000 taon. So sa kanyang pagparito 'no, o pagdating ay pagtitipon na po ito ng mga bansa. Yan, maliwanag po yan mga kapatid 'no. At nakasulat din yan 'no sa Mateo 24 'no, patungkol po dun 'no sa mga huling araw na kanyang pagparito na makikita nila ang anak ng tao, 'di ba, na nasa alapaap. Magdidilim ang langit, didilim hindi magbibigay ng liwanag ang buwan. So, yun na po sa kanyang pagparito. Ngayon, lipat naman po tayo mga kapatid 'no, at napakarami pong talata talaga na magpapatunay at magpapatibay dito. Pero maganda lipat po tayo para lalo po natin maunawaan. Dito naman po tayo kay Pablo 'no. Pakibasa nga kapatid 'no, Brother Romeo, dito po sa sa Thessalonica 4:16, 17. Ito ni Ricardo. Hindi. Brother Romeo, wag na po yun 'no, alam na nabasa na po natin yan. Dito na po sa ikalawang Pedro 3 Gs. Ikalawang Pedro po 3 Gs. Yes. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay parang nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupuglaw sa matinding init. At ang lupa, ang mga gawang na sa lupa ay pawang masusunog. So, maliwanag po ang tinutukoy po dito kapatid 'no, yung pagsunog 'no sa matinding lupa na tinutukoy po dito 'no ng apostol na si Pedro. Si Pedro na po 'to 'no sa ikatlo kasi si Juan, si Mateo, si Pedro na ang araw ng Panginoon ay darating. So, sa pagdating ng Panginoon, sinabi kay Mateo 'di ba titipunin niya lahat ng mga bansa. So, ang araw ng Panginoon ay darating at ang lupa, ang mga gawa ng lupa ay mahayag 'no, ikinakabit ito sa wakas at paghuhukom. Ibig sabihin pagwakas na po ito at paghukom sa pagdating ng Panginoon ang wika. Darating ang araw ng Panginoon, 'di ba?
So sa pagtipon na si Mateo, pagtitipon ng mga tao, ng mga lahat ng mga bansa, darating ang Panginoon. Yun nga ang pagdating ngayon, alam ni Pedro, ni Mateo, ni Juan, ang pagdating ng Panginoon, ito po ay walang iba kundi ang paghuhukom o ang wakas. Wakas na po yun, no? Pagtitipon-tipon ng mga bansa, na wakas na po yun, na sinasabi po ng mga apostol, no? Yan, napakaliwanag po nito, no, mga kapatid, no? At matibay po ito, no? At bigyan pa po natin ng matibay po ng mga talata. At syempre, sa susunod ay pagtibayin pa po natin to kasi mahaba po talaga ito. Wala pa tayo sa Apokalipsis. Sige po, Brother Lauro, sa ikalawang Timoteo naman, no, sa sulat ni Pablo sa 4:1, pakibasa po. Timothy chapter 4 verse 1. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. So yung pagpapakita ng Panginoon, ito nga po yung Panginoon ay darating, makikita nga po ito, no? Pagpapakita po ito, no? Sa kanyang pagpapakita, sa kanyang pagdating, ito po yung pagpapakita at gayon din ng kanyang kaharian. So titipunan ng mga bansa sa pagdating ng Panginoon at maliwanag po ito sa ito po yung wika na hahatulan ang mga buhay at ang mga patay sa kanyang pagpapakita. So sa pagdating ng Panginoon, ito po yung kanyang pagpapakita at gayon din ng kanyang kaharian. Na maliwanag po kaya nga sa Apocalypse, 'di ba, sinasabi ron na ang mga binuhay na maguli ay maghahari kasi pagpapakita na po ito ng kanyang kaharian. Hindi naman maghahari yun kung walang kaharian, 'di po ba? So pagpapakita na po 'yan ng kanyang kaharian, mga kapatid, 'no? Ito pong pagpapakita at pagdating ng Panginoong Jesucristo na kanyang hahatulan ang mga bansa at kukulawin niya ang mundo. So meron bang sinasabi diyan na paano natin malaman ano ba yung ikalawang pagparito at kanyang pagdating? Ano ba 'yan? Ilan po ba 'yan? Kasi maraming sabi marami ng beses, eh. So ang tinutukoy ulit natin, balikan ulit natin, 'no, na tinutukoy po rito na pagdating ni Kristo, muling pa kanyang pagparito ay tumutukoy po 'yan dahil tinawag lang muling pagparito kasi nga naparito na siya ng una sa pagkakatawang tao bilang Mesaya o tagapagligtas. Yun po lang ang tinutukoy dun, 'no, sa kanyang pagparito kasi hindi po tinutukoy yung kanyang existidong pagka-Diyos kasi, umiiral siya noon pa, eh, 'no? Kumbaga may tinatawag ngang omniscient, omnipresent, 'di ba ba? O ibig sabihin, lahat na po siya kahit saan nandun siya, 'no? Alam niya, 'no, yung pagiging Diyos niya. Kaya lang ang tinutukoy na pagparito mismong ang Mesaya, ang Kristo na naparito ng una sa pagkakatawang tao. Yun pong tinutukoy dun. Kaya sa pagparito muli ni Kristo, makikita ng lahat ng mga mata at ang tinutukoy dun yung Mesaya. Kung papaano siyang pumarito nung una ay paparito muli na tulad ng una na nakikita po ng mga apostol o mga alagad. Gano'n po, yun po ang ibig sabihin at tinutukoy do'n na pagparito ni Kristo. Bigyan po natin ng matibay-tibay po na talata po ito para malaman po ng mga tao na ng mga nakikinig, pagparito ng Panginoon, kailan ba 'to? Ilan ba 'to? 'Di ba ba 'yan ang tanong diyan, eh. So, ay basa nga Brother Romeo sa Hebreo 9:28. 27 po, 27 hanggang 28. Wala pong sounds. Ako, mama, Sige po, sige po. kung paano kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang hukom. Putol po muna tayo, Ay kapatid gayon Romeo, din putol naman. muna. No, so, sa 27, kung papaano itinakda sa tao na mamatay na minsan, pagkatapos daw ay ano, paghuhukom na. So, tumutukoy po ito sa paghuhukom. Basta ka, Brother Lauro, no, sa English po, babasahin niyo po sa English yan, no? Hebreo 27:28. Sige po, Brother Lauro, Brother Romeo, pakituloy po sa 28. Okay. At ay gayon din naman si Kristo na inihandog ng minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalawa ay pakikitat na hiwalay sa kasalanan. Sa ikaliligtas ng mga nagsisip, hintay kanya.
Yun, salamat sa Panginoon. So, Brother Lauro, nakahanda na po ba kayo? Sa wikang English Po. po. Sige pa, pakibasa po. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. So, at ang tinutukoy po diyan mga kapatid ay second time, no? Sa ikalawa ang wika ay pakikita muli, no? So, maliwanag po rito, no? Second time, second place, ang tinutukoy po rito sa wikang Greek ay Deuteros, no? Na tinatawag na second o ikalawa. Maging sa wikang Grego, orihinal na pagkakasalin, tinukoy po ito na second or ikalawa. So diyan malinaw po mga kapatid, no, na binasa po ng ating kapatid, no, na ang wika po, no, na itinakda sa tao na minsan namamatay na minsan, pagkatapos ay ang paghukom. Tingnan po natin yung konteksto, binanggit sa 27, paghukom. Namatay ang tao, 'pag namatay ang tao, anong gagawin po mga kapatid sa mga namatay? Sa ating po pinag-aralan kanina na binabasa. 'Pag namatay, anong gagawin po ni Kristo sa mga patay? Tama po, bubuhayin po. At papaano sa tao namatay na minsan at pagkatapos nun, paghukom. So sa pagkabuhay na muli, walang iba kundi paghukom. Wala na po yung napakaraming pang istorya. Walang aral ng ganun ng Panginoon Jesucristo maging mga apostol. So ang sabi po dito na binanggit natin kapatid, no, second time, no, sa ikalawa. Sabi po kung susundin ang wika ng yung daloy po ng tinatawag na 27, 28 patungkol sa paghukom, no? Ang wika po ang ikalawang pagpapakita ni Kristo. Yun po ang tinutukoy doon, no? Kasi po sa ikalawa ipapakita. So ibig sabihin sa ikalawang pagpapakita ang wika ng Panginoong Jesucristo ay hindi para ihandog uli sa kasalanan. Kasi yung una po mga kapatid, unang-una sabi ko nga sa inyo, no, sa Biblia, nung pumarito siya bilang Mesaya, anong ginawa niya bilang Mesaya? Ano pong ginawa niya? Tinubos niya ang tao, inihandog niya yung tao. Di po ba? Inihandog niya yung kanyang sarili pala, yung kanyang sarili para sa tao. So sabi nito, papakita ulit ang Panginoon sa ikalawa, pero hindi bilang ihandog ulit, ihahandog yung sarili niya, hindi na po. Papaano po sa kanyang pagpaparito, no? Hindi na ukol sa kasalanan ng wika, kundi para dalhin ang ganap sa katuparan, sa kaligtasan. So, kaligtasan na. Yung ibig sabihin ng kaligtasan na yung talagang hanggang na yung buhay na walang ng ikaliligtas, no, ng mga namatay kay Kristo sa pagbabagong muli ng mga patay, ng mga mananampalataya, isang kapangyarihang kaakibat ng muling paghukom at wakas. Kaya nga sa ikalawa, kasi yung una inendog niya yung sarili. So sa ikalawa, pagparito na wakas na po mga kapatid. Sa ikalawa, no? Hindi na para sa ikalawa, hindi na para tubos ng kasalanan. Hindi na para ihandog sa kanyang sarili kasi pumunta siya ng una. So sa ikalawa, wakas na po mga kapatid. Yung wakas na ito tinutukoy sa 27 na paghukom. Kasi tinakda sa tamang tayo minsan, bubuhayin niya, sunod ng paghukom, mga kapatid. No, kasi wala pong ano, no, mga kapatid, sa totoo lang, no, ah, kasinungalingan po yung aral diyan, na para lang i-justify yung 1,000 taon na ganito, ganyan, dahil pang pagparito, walang ikalawa. Pero dito maliwanag po, may ikalawa talaga na pagparito at ang pagparito ay wakas po paghuhukom. Oo, kasi kanina pa tayo maniniwala sa Biblia na nakasulat. Wala naman tayong ginagawa rito, Brother Lauro, kundi magbasa, 'Di ba, Brother Romeo, kundi magbasa lang. At ang paliwanag ay nandoon na po yung paliwanag. Hindi naman tayo sasalin ng paliwanag, 'di po ba? So sana maunawaan 'to ng mga nakikinig at halos lahat yun, ito po ang aral ng mga makabagong aral, tinatawag na futurist, tinatawag na dispensation, no, dispensationalist, no, yung mga tinatawag po na iba yung tinatawag po na pagparito, no, sa paghukom. Yung unang pagparito, ang wika, ay ikalawa ay yung rapture, pagkatapos nun may susunod pa pagparito, wala pong gano'n. No, ang aral ni Pablo, sinulat diyan, wakas po yung paghukom. 'Di ba? Maliwanag po yung paghukom, 'no? Sa ikalawa ang wika, paghuhukom na po 'yun. Napakaliwanag po 'yun. At ito po sa paghuhukom mga kapatid, huwag po kayong mabibigla kasi sa paghuhukom po ito mga kapatid, ito po yang ano, tinatawag na katapusan na po, 'no? Yung mga masama ay lilipulin na po ng Panginoon 'yan.
ito po sa huli 'no, babayan po natin, pag-aralan po ito, ay nandiyan po muna natin mga kapatid para bigyan po ng, mas malawak pang, linaw po ang ating pong pinag-aaralan para madagdagan po ang inyong mga kaalaman at unawa po patungkol po sa ating pinag-aaralan, The Last Day. Sige po Brother Romeo, Brother Lauro, tuloy po kayong dalawa. Oh, salamat sa Diyos sa kanyang salita, sa ating napag-aralan, sa kanyang huling araw. Ano bang ipinahihiwatig ng banal na kasulatan tungkol dito? Malinaw po sa ating napag-aralan na iyon ay ang pagpaparito ng Panginoon. Ano po ang mangyayari sa kanyang pagpaparito? Mayroon pa bang 1,000 na paghahari sa mundong ito? Malinaw po sa ating nabasa na ang pagpaparito ng Panginoon ay paghuhukom, mga minamahal. Ito ay paghatol. Malinaw po sa nabasa natin kanina, doon po sa Timoteo. Malinaw po yun. Na ipinagbibilin po sa inyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa magitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Sa pagpapakita ng Panginoon na ating nabasa sa Hebreo, na sa ikaliway, papakita siya, hindi dahil sa kasalanan, kundi upang sa ikaliligtas ng mga nagsipag-hihintay sa kanya. Malinaw po yun mga minamahal. Sa ikaliligtas ng mga nagsisipag-hintay sa kanya. Binasa po natin sa Hebreo 3:28. Kaya po, maraming ngayon nagtuturo ng patungkol ng pagpaparito ng Panginoon na mayroon pang mga araw na sinasabi na pagbabaka o ano. Pero sa ating nabasa, wala pong ganun. Ang nabasa po natin sa pagpaparito ng Panginoon ay wakas po ng lahat. Dahil dito, malinaw. Ano ba sabi sa Hebreo? Hindi. Ano sabi doon? Napupugnawin eh. Nakasulat po doon eh. Dito sa Pedro po. Ito po ang malinaw. Sa ikalawang Pedro 3:10. Nabasa na po natin. Dito balikan na po natin ang ating pinag-aaralan. Kung ano po ang mangyayari sa pagkaparito ng ating Panginoon. Na iyon ay ang huling araw. Una, bubuhayin ang mga na kay Kristo. Yung mga natutulog ay mabubuhay sa ang kanyang tinig. At ang sabi pa, sa pagkaparito ng Panginoon, na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan araw na iyan. Talastasin po ninyo mga minamahal, ay mapaparab na kasabay ng malaking ugong. Mapaparab na po eh. Alin po yung pagtuturo ng iba na mayroon pang 1,000? Mapaparab na po ito, malinaw, kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang gawang sa lupa ay pawang mas susunog. Kaya mga minamahal, mag-iingat po tayo sa ating napapakinggan. Kasi sa Apokalipsis, mga salitang may sabibo, paghahari, hindi po literal yun mga minamahal. Dito po, malinaw, sinasabi ng ating apostol, ng mga apostol, sa Juan, na malinaw sa araw ng Panginoon, pagbukod-bukurin ang mga kambing, ang tupa. Ang mga tupa ay mapapasa Panginoon magpakailan pa man. Hindi na po, parang, di ba may narinig tayo tungkol dyan na kasama ng mga na kay Kristo ay maglaban-laban, makipagbaka pa. Sa susunod, pag-aralan po natin yan. Ganyan si Brother Eric para lalo tayong maniwanagan na tubos yan. Pero ang pinag-aralan po natin ngayon ay ang huling araw kung ano ang mangyayari mga minamahal. Malinaw na dito ay ang araw ng pagbubukom. Araw ng pagwasak o pugnaw ng buong lupa na katulad dito sa ating nabasa. At God bless po sa ating lahat. Ayan.
Sa binasa ng ating kapatid, no, na sa 2 Peter 3:10, akit na doon tayo sa taas sa verse 8, no? Doon muna tayo sa verse 8. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito. Na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ayan, no? Kaya dito po sa atin, dapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam sa nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog, no? Masusunog. Kasi sabi ng mga saksi ni Jehovah, no, kahit sa news nga ngayon sa Facebook, no, makikita mo na yung mga matinding init, no, doon banda sa mga Amerika ba 'yon? No, na mga matinding init na pati yung mga bakal na lulusaw, ewan ko kung totoo 'yun, no? Pero may basihan 'yun, no? Kaya sabi ng mga saksi, hindi daw masusunog kasi walang kasalanan ang sanglibutan. Ayun ayon sa kanila. No? Kaya mababasa natin yun na mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. No? At saka dun sa 7,000 years nga na iyon ay isang araw sa Panginoon, no? Na yun po ang kanyang sinabi dito sa 2 Peter 3:8. At saka dun sa John 12:48, no, na ang tao ay hatulan sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, no? Basahin ko nga 'yon, no? Sa John 12, kaya nga tayo nag-aaral, no, patungkol dito sa ang tugon ng Biblia. Babasahin ko sa 47, at kung ang sino mang tao ay nakikinig sa aking mga panalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan. Sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan at ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Kaya nga tayo nag-aaral ng ang tugon ng Biblia para magkaroon tayo ng kaalaman at kaligtasan sa kanyang mga salita. Manampalataya po tayo sa kanyang mga salita. No? Kaya God bless. So, salamat sa Panginoon, no, sa ating mga kapatid, no, sa pagpapalawak ng mga aral na yan at patungkol din sa mga paghukom at ano mangyayari sa mga paghukom. So dito, bigyan po natin ng argumento at katanungan, no, kapatid, no. Kung sasabihin po natin o sasabihin ng marami na mayroon pang 1,000 taon, by the way, sinabi natin kapatid, na ang isang araw sa Panginoon ay 1,000, no, at ang 1,000 isang araw. So tumutukoy po na hindi talaga literal. Pag sinabing Day of the Lord, araw ng Panginoon, hindi po ito literal na isa, dalawa, 1,000, hindi po eh. Na? Nakakagulo po tayo pag gano'n, di naman natin literal yan. Na? So dito, no, mga kapatid, no, at wala po nakakaalam yan sa kanyang pagparito. Ngayon, titignan po natin, no, kung ang argumento ng iba, no, na ganito, no, pag tingnan natin 1,000 taon, halimbawa, tingnan natin ito, na 1,000 taon dumating, darating ang Panginoon. Ang aral ng iba, pagdating ng Panginoon, eh, pangangaralan pa yung China, pangangaralan pa yung South Korea, North Korea, kasi nga, hindi pa pumapasok ang salita ng Panginoon. Yun daw ang purpose niya. Pangangaralan pa ang Panginoon. Para sinira na ang Biblia, di ba? Para sinira, para ba ang dating, no, na sabi sa Biblia, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Sa lahat, sa buong sanlibutan. At darating ang wakas. Tapos, hindi pagdating ni Kristo, hindi pa pala naipapangaral, no, sa buong kinapal o sa lahat ng mga bansa. Eh, pangangaral nga, di mo ba? Tapos pangangaral pa siya. Siya pa ang para sa Biblia, wala po sa Biblia na si Kristo pa ang mangangaral sa mga tao.
Unang-una, 'pag nakita mo ang Panginoon Jesucristo, hindi na po fake yun, hindi na puwede ang iiral. Sa Biblia, ano ang usapin dito ng pag-aaral yung pananampalataya kasi ang pananampalataya, 'no, ay mga bagay na hinihintay, ay mga bagay na inaasahan darating. Ibig sabihin 'no, hindi nakikita ang pananampalataya pero hinihintay at inaasahan mo. Yun po yung faith. Ngayon 'pag dumating na inaasahan mo, dumating na hinihintay mo, hindi na faith yun, 'di mo ba? Parang pagka ang dating nito napakasuwerte ng mga naman ng mga tao nito. Napakasuwerte 'di ba, Brother Romeo, Brother Lauro? Biruin mo wala ka ng hirap, eh, andiyan si Kristo papagalingin tayo niyan, 'di ba? Mangangaral yan din sa atin, wala ng ano, hirap, wala ng ano, gawin nating ano, presidente yan, 'di ba? Wala ng hirap, eh. Na para makita mo ang Panginoon nangangaral sa'yo, grabeng swerte mo, baka kumbaga sa mundo 'no, suwerte buenas, 'di ba, ginagamit nila yan, eh. 'Di ba, nararanasan nila na ang Panginoon mismo mangangaral. Ang problema, eto ba yung Kristo talaga o baka ibang Kristo 'to, 'di ba? Baka ibang Kristo 'to mga kapatid, pero yung aral na si Kristo pupunta pa rito para mangaral, kalokohan yun. Aral po ng ano yun, eh, ng dating daan, yung ano, Job 22:15, 'no? Aral po nila yan, eh, dahil di pa raw napapangaralan yung ano, yung China, ah, parang parang naglolokohan kasi nga sa Biblia may pangangaral na ang ano, eh, ebanghelyo sa ano, eh, sa sangkinapal, 'di ba? Sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga bansa at darating ang wakas. Tapos sa kanila hindi pa raw papangaralan. Kinontra ang Biblia, eh, mga kapatid, 'di po ba? Kinontra. So, isa pa, biruin mo pumunta ang Panginoon, 'di ba, ngayon pumunta na nabuhay na muli ang mga patay, na tapos yung mga nabubuhay, 'no? Ang mangyayari ganito sa araw nila, kasi kay Pablo sa 4:16-17 patuloy ng o 18 ng, unang, Tesalonica, 'di ba sa tutulog ang pakakak ano, ang arkanghel, tapos, ang mga nangamatay kay Kristo, unang mga bubuhay, siyang natitirang aagawin. So lalabas ang matitira dito, puro masasama, gano'n gano'n po lalabas, 'di po ba? Tapos itong mga natitira lahat ng masama 'no, magkakaroon pa ng pag-asa sa tindi ng kasamaan nila, 'no, makikita pa nila ang Panginoong Jesucristo na mangangaral sa kanila, 'di po ba? Kita mo aral ng mga 'yan 'no, para bang ang dating 'no, yung mga naghirap inabot ng ano ng Great Tribulation o ng mga hitinding hirap, talagang naghirap kay Kristo 'no, sa pananampalataya na nagtiis ganyan 'no, inago na, nawala na, nasa Panginoon na. Tapos itong mga ito gumawa ng kasamaan, kung anong kasamaan, walang hirap, eh, pagkita kay Kristo, "Ay totoo pala ikaw Lord, sorry." Hindi lang pagtitiis, eh, totoo pala nakita mo na yung pagtitiisan mo, 'di ba? Parang ano, sasabihin mo parang hindi yata ano, makatarungan 'to, 'di ba? Hindi kasi wala kasing gano'ng aral na mangangaral pa siya rito tulad ng aral ng ano, ng 'tong mga ampaw na ano, na ADD, nangangaral pala sila sa lupa. Wala pong gano'ng aral mga kapatid, 'no, na maiiwan sa lahat ng masama ta's pangangaralan niya para daw maligtas, na ang marami. Eh, sa Biblia, sandamakmak ang ano, eh, mapapahamak, eh. Sa kanila naman gusto nila maligtas lahat ng mga naiwan. Baliktad, eh. Eh, sa Biblia ang daming ano, mapapahamak. Ang maligtas sandakot lang kumbaga sa dagat na buhangin, 'di mo ba? 'Di mo ba? Yun po ang nagiging problema niyan 'no, na ginawang literal po itong 1,000 taon at maghahari sa lupa. Wala namang nakasulat na maghahari sa lupa ng 1,000 taon. Wala namang gano'n na nakasulat. Tapos magbabasa ako sa Apocalypse na naghahari sa lupa, ginawa pong literal na naman na ginawa na naman pong literal yung, simbolikal o yung makahulugang salita, ginawa na naman literal na maghahari. Kasi nga hindi nga ano, nagtama yung aral ng Panginoon Jesucristo at mga alagad, apostol, sa pagdating ng Apocalypse. Parang nagkaroon sila ng idea na, "Uy, iba pala yung sinasabi ni Kristo, yun yung huling araw. Pero ito, may darating pa palang ganito." Alin? Yung, pagpalitan ng Panginoon, eh, 1,000 mabubuhay muna, maghahari muna, ano? Ikukulong biro mo, ta's ikukulong si Satanas 1,000 taon para wala ng tutukso, 'di mo ba? Wala ng masama, ang sarap ng buhay, 'di ba? Sana abutin tayo ng gano'n, Brother Romeo, Brother Lauro, eh, na wala ng Satanas, eh, kinulong, eh, wala ng tutukso, eh, 'di ba? Ta's si Kristo nandiyan pa, 'di ba? Ang sarap siguro ng buhay nun, ayahay yun, mga kapatid, 'di ba? Ng pagtitiis yun. Ay, bihira, 'di ba? Kita niyo na para 'pag ang ginawang si ano pa, si Kibuloy, eh.
nangarap sa TV, di ba si Kristo, makikita nila ang mga nangangaral. Gano'n po ang ibig niyo sabihin mga kapatid. Itong mga aral na 'to mga 'to na ginawang literal po yung 1,000 taon. Ay hindi po. Sa pagparito ng Panginoon, ito na po yung paghahatol po mga kapatid. Ang huling araw na po 'yan. The end na po 'yan. The end na po. Wala nang kuskus balukos. Yung pagparito ng Panginoon makikita sa harapan tapos na. Wala ng pagkakataon. Nasa huli na ang pagsisisi kumbaga. Biruin mo pagdating ng Panginoon, ah, hindi pala nasa huli ang pagsisisi, buenas pa tayo kasi mangangarap pa siya ng 1,000 taon. Sa loob ng 1,000 taon, lahat ng simula ng pagdating niya hanggang sa 1,000 taon, ay ligtas lahat yun, di ba? Walang sata sa manloloko, mangdadaya. Ginawang literal, napakalabo ng aral ito ba, mga kapatid? Sa pagpapato ng Panginoon, ginawang literal. So, ligtas lahat yun, di ba? Ang Panginoon ng Kosovo, walang satanas na mangloloko siya, manlulunok sa'yo. Di ba? Sa pagparito niya. Ang pagparito ng Panginoon, sabi niya, di ba? Paghuhukom matindi na. Magsisisi ang mga tao, pero wala na, tapos na. Kasi ang pananampalataya, mga bagay na hindi nakikita. Tapos dumating ang Panginoon. Pero pa pala pagkakataon na ligtas ng mga to, no? Naguha ng kasamaan, ayaw sumampalataya kay Kristo. Wala na mga kapatid. Sinabi ng Biblia, sinabi ni Kristo, sinabi ng mga apostol, sa pagkabuhay na maguli, sa pagdating ng Panginoon sa Kristo, ay paghuhukom. Tapos na po yun. End na po yun. Wala nang kuskus balukos, wala nang futurist, wala nang dispensation na meron pang 1,000 years na magbabago at mga ngaral. Tapos ang iba naman ang aral ganito. After ng pagkabuhay na maguli, naligtas yung iba, di mo ba? Tapos yung matinding kapighatian, after ng 3.5 years, 3.5 years, sa 7 years, sa 1 week, niligtas na, di ba, Brother Romeo? Brother Romeo, naligtas na. So, pagkatapos na mag-aari, ikukulong sa taas, mag-aari sila sa 1,000 taon sa langit, itong mga nasa lupa, no? Useless na, wala nang silbi. Kapahamakan na alam na kapahamakan kasi wala nang inabot na sila ng kapahamakan Tapos ito, sa loob ng 1,000 taon, Brother Lauro, tanong ko sa iyo, sa loob ng 1,000 taon, nandito siya, wala na kapahamakan na, manganganak pa ba itong mga ito, mag-aasawa pa ba itong mga ito? Yung normal na lang, na tanong, pwede pa ba mag-asawa to sa loob ng 1,000 taon, itong milyon-milyon, bilyon na tao? Pwede pa ba mag-asawa at manganak? Di ba? Pwede pa, di ba? Pwede pa, itiniwan ng Panginoon, puro masama na yan Di ba? Sila nasa langit, halimbawa, ganun, ginawa natin literal 1,000 taon, ito masama na. Parang ang dating, manganak muna kayo ng mga masama, tapos pag marumami na kayo ng gusto, saka kayo gugunawin, pupugnawin ng walang kalaban-laban. Pero mo, nanganak pa ng mga para gunawin, patayin ng Panginoon. Yun po ang matindi ron, mga kapatid. Yun po yung hirap nun, kasi hindi na unawaan yung Biblia. Yan po ang nagiging problema, mga kapatid. So wala na, tapos na po yun end na. Ano pang tatamasahin ng tao, mga kapatid? Pagdating ni Kristo, nakita mo pa, iaaral pa ba yung pananampalataya? Halimbawa, gawin natin, sige, susundan kita sa 1,000 taon, Brother Romeo. Sundan kita. Palagay mo, iaaral pa ba yung pananampalataya kay Kristo? Oo o hindi? Brother Romeo, iaaral pa ba yung pananampalataya kay Kristo? Pagdating niya, hindi na po. Hindi. Di ba? Nakita mo na Di ba? Yung pananampalataya, mga bagay na hindi nakikita at inaasahan, nakita mo na, inasahan mo na, nandiyan na. Iaaral pa ba yung pananampalataya? Hindi na. Nakita mo na, hindi na pananampalataya yun, mga kapatid. 1,000 ka pa, di ba? Tapos manganganak pa yung mga tao, wala nang pag-asa, wala nang pananampalataya, inaaral na Wala nang hihintayin kasi hindi na aral ng pananampalataya doon, mga kapatid. So napakalabo talaga nun. Wala pong kasi dumating nga lang po yan, Brother Romeo, nung 19th century. Siyam na ilang libong po nang lumipas. 1,009, 1,008 na lumipas. Iba ng aral, ganun ginawa nilang aral. Nung una, walang ganung aral. Dumating lang yan, bago lang po yan. Itong mga, yung mga tinatawag nila na ginawa po nila ng kwento, itong yung lagi inaaral ni Brother Lauro to Yung ano to yan, yung matinding kaligayahan, yung ano yan? Yung aagawin, sabi nila, rapture, di ba? Ginawa nila ng yan aral yan rapture. Mawawala sa kasuotan, di ba? Napapanood natin yan minsan, di ba sa YouTube? Uy, nawala sila. Uy, ganyan, di ba?
Di ba? Rapture na, hindi kayo abot. Sabi ng mga born again, di ba? Na mga charismatic, "Uy, rapture na, baka hindi kayo baka mawala kayo sa rapture o hindi kayo ano, pagkaloob ng rapture." Ayan ang lagi nilang aral, di ba, panakot nila, eh. Hindi na po. Sa totoo lang, sa pagpalito ng Panginoon, walang ibang sulat at walang ibang aral ng Kristo at ang mga apostol liban sa pagpalito ni Kristo, sa pagdating ni Kristo ay kawakasan or paghukom. Ang muling pagkabuhay ng mga muli ng mga patay sa huling araw. Yun po ang katotohanan niyan. Pakibasa po, Brother Romeo, sa ikalawang ano po, Tesalonica, no? Ikalawang Tesalonica 1, pakibasa po. Dito po sa ano, sa ikalawang Tesalonica 1, kung di po ako nagkakamali sa saan ba yan? Yan, 7 hanggang 10. Siyete. Kayong mga piligati ay bigyan kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus. Mula sa langit na kasama ang mga anghel na kanyang kapangyarihan na nasa naglilingas na apoy, na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisikalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang pamakagmula sa harapan ng Panginoon mula sa kanwalatian ng kanyang kapangyarihan. Kita niyo yung aral ni Pablo, no? Sa pagpalito ng wika ng Panginoong Jesucristo, ano mangyayari? Di ba? Ano mangyayari? Kasama na yung kanyang mga anghel, di po ba? Nasa kapangyarihan, sa ningas ng apoy. Sa pagpalit ng Panginoon, di ba? Mahayag ang Panginoon sa pagpapakahayag, sa pagpalit niya kasama na ang mga anghel, mga kapatid. At eto, nasa saningas ng apoy, ito po yung maghihiganti. Saan? Kanino? Ha? Maghihiganti po ito doon sa mga hindi nagsikilala sa Diyos, yung hindi mananampalataya. Itong mga naiwan, sabi nila may iwan yan. Pagdating ni Kristo, aaralan pa. Di na nga nanampalataya. Anong gagawin ng Panginoon sa mga mga naiwan na hindi mananampalataya kay Kristo o sa Diyos? Wala na, tapos na po yun. Hindi yung aaralan pa sila. Di ba? Hindi na niya aaralan, mga kapatid. No, sa mga hindi nakimilala sa Panginoon, hindi na nanampalataya sa Diyos, wala na pong pag-aaral doon. Mga kapatid, hindi nagsitalima sa Ebanghelyo, ano pang sasampalatayanan mo? Tapos na nakita mo na pinangaral ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ang aral ng mga ADT, hindi pa rin pangangaral pagdating ni Kristo, hindi pa rin pinangaral ng Ebanghelyo. Sa pagparito ni Kristo ng Panginoon, naipangaral ng Ebanghelyo. Ipinangangaral ng ibang sa lahat ng mga bansa, tapos magpapalito ang Panginoon. Tapos dito, no, sa mga hindi nagsikilala sa Ebanghelyo, talagang darating ng Panginoon dito, maraming hindi kikilala sa Ebanghelyo, tulad ng China, no, ng South Korea. Aral ninyo, dapat kilalanin pa yung Panginoon, hindi nga kikilala sa Ebanghelyo yung mga yan. Ang gusto nyo, pagdating ni Kristo dito, mag-aaral sa lupa, kikilalanin pa dapat, pang-aralan pa. Hindi na fake yun, mga kapatid. Tapos na yun. Paghihiganti na ang wika, magsisihiganti ang wika. Kanino? Sa mga hindi kumilala sa Diyos at hindi nanalig o sumampalataya sa Ebanghelyo or sa ating Panginoong Jesucristo, hindi sumampalataya. Kaya itong mga hindi sumampalataya, hindi na po aralan yan. Hindi na nga sumampalataya Paghihigantihan na ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy. Hindi na yung aaralan pa sila. Napakalaking kabalantaunaan po nito, kasinungalingan po na aral ng mga ito No? Mabuti hindi natin inabot 'to si Soriano Kaya hamulin talaga natin ang debate 'pag inabot talaga natin 'yan Kita mong aral ng mga 'yan, 'di mo ba? Ngayon mag-iiyakan na naman sila Father Michael Neto no? Kasi inaan natin yung sugo nila. Sabi dito sa 9 mga kapatid, no? Sabi 'to, na siyang tatanggap ng kaparusahan. So ano mangyayari sa mga naiwan? Sabi na 1,000 taon hindi mananampalataya, iwan niya pangangaralan pa, hindi na. Itong mga hindi nananampalataya sa Kristo, sa Ebanghelyo, ito po'y tatanggap ng kaparusahan walang hanggan. Parurusahan na po ito ng kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon, mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pagkapaparito, basahin po natin siya, na siya upang lumuwalhati sa kanyang mga banal.
Yung mga nabuhay na maguli, no? Yung mga na nabubuhay na inagaw ng Panginoon, siya'y magiging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya, no? Sa araw na yaon, di ba? Hindi mga araw eh, no? Kundi araw, no? Sa pagparito ng Panginoon, araw ang tinutukoy doon. No, ito po yung ano, yung dakilang araw ng Panginoon, sa araw na yaon ang wika, no? Sapagkat ang aming pagtuo sa inyo ay pinaniwalaan. So sa pagparito ng Panginoon. Yan po mga kapatid, wakas lang po. Wala pong inaral si may inaral po ba si Pablo na, "Uy, sa pagparito niya meron pang may 1,000 years pa, ha." Wala po. Alamin natin yan, Brother Romeo 'no, Brother Lau sa susunod. Ano ba ibig sabihin talaga niyan? Ba't meron pang mga ganyan 'no? Ano ba yang sinisimbolo niyan? Para lalong maunawaan ng mga nakikinig yung ating pong pag-aaral po mga kapatid. Sige po Brother Romeo, Brother Lauro, ha, sa pagdugtog po at sa ating pong, pinag-aaralan. Malilaro, ayaw mo na. Okay pa na. Dito po basahin natin sa Gawa chapter 2, verse 42. Ang sinabi dito, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama at sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. No? Ang sinabi dito, nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. No? Continue apostles doctrine, hindi po Soriano doctrine. No? Kaya apostles doctrine po ang dapat natin magpatuloy tayo doon. No? Kasi pinapangakuan niya lang ang mga tao na ng 1,000 taon, no? Dito mababasa natin sa 2 Peter chapter 2 verse 19, no? Na pinapangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan. Sapagkat ang nadaig ni Numan ay naging alipin din naman niya, no? Kaya naging member ka niya, kaya pinapangakuan ka na ligtas ka na. Kahit na masama yung tao, sabihin na gano'n. No? May mga gano'n, no? Pinapangakuan lang. No, gano'n din kay Brady, na pinapangakuan pa na may 1,000 taon pa. No, na dapat sana ay maging mag-continue tayo sa Apostles Doctrine, Soriano Doctrine, no? At saka sinabi din sa Gawa 17 verse 31. Sa Gawa 17 verse 31. 31. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. No? Ulitin ko, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Kaya nga, no, kaya nga doon pa rin sa sinabi mga kananay Bradirik doon sa kaya nga Espanas para kay Bradili, hindi pa inihagis sa lupa. Isa pa yan, no, na yun ang kanyang aral. Kaya yun ang basa sa 1 Peter 5:8 na is not aside like a lion. Basahin ko na nga lang, isang verse pa, no? Ito. 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8. Kasi para sa kanya, hindi pa inihagis sa lupa si Satanas, no? 1 Peter 5:8. Kayo'y maging mapag-ingat, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humanap ng masila niya. Ayun, no? Kaya Satanas ay nahihagis na yan sa lupa. Pero kay Bradley, hindi pa nahihagis sa lupa. No? Kaya yun po, no, na dapat mag-continue tayo sa Apostles Doctrine. Hindi po Soriano Doctrine. No? Kaya kanya lang yun na pinapangako sa mga tao na mayroon pang 1,000 taon na yan po ay isang araw lang yun sa Panginoon, no? Yan po, God bless po sa inyo. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Manatili po tayo na dapat bumabantay sa kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga simbolikal o mga kapahayagan sa lumang tipan, mga hula, ang tunay po na kapahayagan ay sa bagong tipan. Kaya dito po natin dapat isalig ang pananampalataya na dapat nating panghawakan.
na ang pagpaparito ng ating Panginoon ay wakas po. Sa panahon na ipinangaral ang Ebanghelyo, kung tayo nanatili doon, sumangkla tayo sa Ebanghelyo, sa pagpaparito ng Panginoon ay makakasama po natin siya. Ngunit ang hindi kumilala, sabi sa ating nabasa kanina, ay ang kaparusahan. Kaparusahan na po, hindi gaya ng mga itinuturo ng iba na una agawin mo yung mga nakikristo. Tapos yung mga naiiwan, mayroon pang pagkakataon. Kung magtiis hanggang wakas, maaari pong maligtas. Yun po ay kabaligtunaan o hindi aral ng Panginoon ng minamahal. Kaya mag-ingat po tayo, tandaan po natin sa pagkaparito ng Panginoon sa isang tunog ng kakaka ay babangon ang mga natulog kay Kristo at sa salubong sa himpapawid. Wala na bang pagkakataon na bababa pa ang Panginoon sa lupa para maglaban-laban sa mga kanyang kaaway. Wawasakin na po ang mundo, wawasakin na po yung mga bagay, lahat mapupugnaw sa kanyang pagkaparito. Kaya huwag na po tayo umasa pa na, hindi, pagdating ng Panginoon, pinakataon na tayo. Basta, magtiis po tayo, huwag tayong magpaparatak at Kristo. Mga aral na po yun ay huwag po natin basta magpapaniwalaan. Sapagkat malinaw na po ang nakasulat sa pagkaparito ng Panginoon ay wakas na po ng lahat. At ang mga kay Kristo ay mabubuhay kailanman. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Pagpalain po din. So, salamat sa Panginoon, no, sa dagdag na kaalaman, no, na ibinahagi natin mga kapatid, no, na nagtakda ang Diyos, no, ng isang araw ng paghukom sa pagdating ni Kristo, sa pagkabuhay na maguli, itinakda na po talaga yon, Brother Lauro, no, isang araw ng paghukom. Wala na pong makapipigil doon. At ito'y sa pagparito ng Panginoon sa Kristo. At napakarami pa po nating iaaral, no, naglalabasan niya po, no, sa ating pong pagpapahayag dito. Meron po palang si Satanas, hindi pa naibabato sa lupa. No, so napakadami pero sa sunod, continuous po tayo sa pag-aaral pa natin ito at diretso na po natin 'yan. Ang dami pang mga argumento o mga issue ng pananampalataya lumilitaw na aral ng mga tao na papaano si Satanas hindi pa binabato sa lupa. Kailan ibinato? 1,000 taon? Eh, tingnan po natin 'no, sa susunod na pag-aaral, ito pong, ikalawang pag-aaral po natin na patungkol po sa huling araw 'no, ang pagparito ng Panginoong Kristo. So, salamat sa Diyos mga kapatid at abutin nawa ng Panginoon ang biyaya at habag ang mga tao na kung makapakinig po nito ay bigyan po sila ng unawa at kaalaman sa ikaliligtas, sa takot sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, no, na bigyan po sila ng Diyos ng mga karunungan, no, lahat tayo tanggapin natin at bigyan po tayo ng Panginoon ng dagdag na karunungan upang malaman po natin itong sinasabi ng Biblia at itong katotohanan na ito na maitamo po itanim sa ating mga kaisipan at mga puso. So, sa mga nakinig, sa inyo pong lahat, sa mga abutin pa ng mga salitang ito, pagpalain kayo ng Panginoon. Lahat po tayo, no, pagpalain tayo ng Panginoon. Muli, ito ang inyong likod, Brother Eric Villanueva, ng, dito sa programa, ang tugon ng Biblia. At mga kapatid, ipinapapalit ko rin sa inyo, no, ay Brother Lauro, Brother Romeo, magkakaroon po tayo ng debate dito pong sa Martes po, no? Kaharap po natin si Brad Jando ng CFD or Catholic. Nakaharap na po natin 'to minsan about po sa rebulto, no, isang Katoliko, dependent ng Katoliko. At gayon din, isa pa, dependent din ng Katoliko, ito si Eugene. At ito po yung magaganap naman sa 11 or sa Sabado. Sa ganun din po sigurong oras kung hindi magbabago ang schedule or wala silang ginagawa. So maganda nga sana sa susunod na pagkakataon mga kapatid sa ating mga nakikinig, dito po sa ating programa ATV at dito sa ating platform, magkakaroon din po dito ng mga debate sa mga susunod. Binabasa lang po natin at marami na po tayo ng Brother Lauro, Brother Romeo, nakalista na makakaharap po natin sa debate. Kaya lang wala pa po tayong moderator. At ito nga si Brother Lauro, minsan tinatawagan ko nga para masanay po natin, no, sa pagiging moderator o patas na moderator. Patas po na moderator si Brother Lauro at matulungan po tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon at matulungan tayo sa para makita yung talagang katotohanan dito
Hindi po ito debate para magyabangan, mag-ano, hindi po. Kundi kasi hindi natin makikita ang ano, ang katotohanan tulad ng ginagawa ni Kristo, ng mga apostol 'no, nakikipagtuligsaan. Hindi natin makikita na sino ba ang totoo rito. Lumilitaw yung katotohanan kasi nga sa palitan po ng argumento, ng mga tanong at ng mga aral. Kaya nga sabi ni Kristo, mag-ingat kayo sa aral ng ano ng mga Pariseo, ng mga Saduceo. Bakit? Di ba? Yung kanilang aral, ingatan ninyo. O ibig sabihin, sa aral ni Kristo at aral ng mga ingatan yun. Lumalabas yung aral ni Kristo, lumalabas ang aral ng ibang mga sinaunang panahon, nagkakaroon ng kontrahan dito. Yun po, para limitaw yung katotohanan. Yun po yung ating layon dito mga kapatid, hindi para magmalaki, magmayabang. Hindi po. Wala na po tayo dyan, walang kwenta yan. Kung ganyan din pala ang ating ating tathahakin, tigilan na po natin itong live. Tigilan natin ang debate. No, walang kabuluhan kung walang kabuluhan. Pero hindi po gano'n ang ating layunin. Di kundi mag-ano magtanim sa isipan ng tao na, "Uy, ito pala ang totoo. Ito yung ito yung katotohanan." Kasi kung hindi po tayo titindig dito, Brother Romeo, Brother Lauro, lalaganap po yung yung aral ng pag-load sa rebulto, 'di ba? Lalaganap po itong aral na ito na pagpalitan ni Kristo, hindi pala paghuhukom, lalaganap yan, 'di po ba? Lalaganap po yan, yung body of Christ hindi pa pala ito maluwalhating katawan, lalaganap po yan mga kapatid. So kailangan po nating bigyan ng aksyon 'to at sa biyaya ng Panginoon. Kaya tayo binubuhay pa ng Panginoon para magpalaganap sa salita ng Panginoon. Unang-una, konti nga lang kami, wala ngang kabuluhan, kung konti ay kung ang palitas pala dun sa maraming relihiyon at maraming tao ng relihiyon, dun na lang tayo. Pero hindi naman gano'n ang usapan, hindi naman gano'n ang aral. Kaya, binabangga nga 'tong malalaking samahan na 'to, 'di ba, ng mga nauna sa atin, at yung mga pinakaano nila na mga debatista, 'di ba, na makaharap lang natin, Kung taga rito nga lang si Father yung Father Darwin nila, Gitgano, yung debatista ng Katoliko, lalabanan natin ng face to face kung taga rito yun, hindi naman taga rito, So wala po tayong inuurungan, yun ngang si Rashid, 'di ba, yung sa Muslim pinaka-head po ng, debaters ng Muslim, 'no, hinamon na po natin pero nagtago na po, 'di ba? Head po 'yun, magaling na debatista pero nagtago po, hindi na humarap sa atin sa debate, face to face, Wala po tayong inuurungan sa debate mga kapatid kasi nga, bakit natin ginagawa ito? Kasi nga ang hawak nating katotohanan. Kasi kung walang katotohanan, wala tayong pinaglalaban na katotohanan, bakit pa ako haharap sa inyo? 'Di ba? Anong knowledge, anong wala na palang kuwenta. Ba't ang gagaling ninyo, nag-aral kayo, 'di ba? Tapos haharap ako sa inyo, 'di ba? Ba't ako humaharap ako sa inyo? Para, ah, umusbong ang katotohanan, malaman ng tao kung ano yung katuwiran. Sa mga kami nga nasa sulok nga lang po kami, pagpauman ninyo ba't nandito kami, nasa sulok lang kami, 'di ba? Parang walang pumapasig pero bakit meron kaming paninindigan sa aral at bakit hinaharap namin yung mga malalaking samahan. Yung mga magigiting na debatista na sino man na magagaling na debatista, hinaharap po natin sa debate yan mga yan. Hindi po natin inaatasan yan. Walang iba kundi itaas ang Panginoon, ang aral ng Panginoon, papurihan ng Panginoon. Yun lang po ang layunin po natin na maunawaan po ng tao mga kapatid. Ang pinupuri po namin dito, hindi ang aming sarili, kundi ang Panginoon ang maiangat sa aming buhay. So ito naman, yung mga sa tulad ng mga chat na ganyan, sa inbox, sa ganyan, yan naman po paanyaya lamang, 'di ba ba? Yan ay wala namang kabuluhan na para biglang, "Uy, ito'y paanyaya lamang." Para umigting kayo sa aral ng Panginoon. Kasi nga tamad na yung taong mangaral, para magkaroon sila ng intensyon ng masibugong, damdamin ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tamad na yung tao, 'di ba ba? Tamad na kaya binibigyan po natin ng kumbaga ng anghang yung sausawan, anghang yung pagkain, ng mga maanghang na bagay para, "Uy, ano ba 'tong inaano nito, iniiyak na ano ba sinisigaw nito?" Pakinggan ninyo, aralin ninyo yung aral po na ito ng Church of Jesus Christ the Lord and Savior. Dito po sa Tugon ng Biblia sa aming programa, sa aming munting kakayanan at munting, programa na ibinigay ng Panginoon. Kung ito palalawakin lang natin Brother Lauro 'no, puwede naman tayong magbayad libre naman, Ang ganda na nga ng ating platform, 'di po ba? Walang tigil na yung platform natin Brother Romeo, hindi tulad dati 'di ba hanggang isang oras lang 'di ba wala na? 'Di ba? Wala na, o hindi pa tayo ng link.
'Di ba, Brother Lauro? Eh, iba na, eh, dire-diretso na. Ang ating, pinag-iigihan po natin dahil mabuti ang Panginoon sa ating buhay. Mabuti ang Panginoon sa ating buhay kaya pinag-iigihan po natin para ito kasi Brother Lauro, kahanga-hanga nga ito, eh. Maya't maya bro may live ba tayo? Parang walang kapaguran, eh, 'di ba? Kaya nga nagpapatibay din sa'kin 'tong mga kapatid na ito na sasabihin ni Brother Romeo, "O hintayin natin si Brother Eric." Naghihintay, eh, 'di ba? Ang nagpapalakas ng tibay ng loob natin na nandiyan yung mga kapatid na nagsisigasig sa ano, sa salita ng Panginoon. Nagpapatibayan po kami dito ano, sa salita ng Panginoon kaya nakakaengganyo sila na 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 talagang hindi 'wag pagbigyan kasi nga masisikap sila sa mga aral ng Panginoon. Sino naman po tayo? Kaya yung ang tuwing Martes natin saka Sabado nadagdagan naging Friday pa kung talagang wala nga lang 'di ba? Friday at Saturday at Linggo, 'di ba? Ang live lang naman po namin ng gawain tuwing, second Sunday at, sa pangunguna po ng ating kapatid na si Brother Lauro. Second Sunday meron tayong live na gawain. Tas yung first, third i-live na rin po natin Brother Lauro, Brother Romeo, 'di ba? Para ano, dire-diretso po tayo, 'di ba? Ang dami kasi nating aral, may lumabas pa ang aral ni Brother Lauro, nagkakaroon ng idea, meron palang ganitong aral, 'di ba? Eh, itong aral 'to magandang i-aral 'to. Ang lawak, eh, napakalawak at marami dapat ayusin na mga aral nitong mga ito, eh, ng mga naglipalang itong mga 'to. Kaya kung kami man ay sumaway, walang aral ng rosaryo, walang aral ng pagluhod sa mga rebulto, walang mahal na araw, walang, 'di ba, pagpapakasakit sa katawan, ah walang, tawag dito, under the law o walang, kikapo, eh, dahil nga po ito sa ating, sa biyaya ng Panginoon sa pagtitipid po natin. Kaya antabay lang kayo mga kapatid at kaming maligaya, masaya na kayo paglingkuran sa bawat araw po na aming pong, pagpapahayag ng salita ng Panginoon. At suportahan niyo rin yung, programa po ng ating, kapatid Brother Lauro, nagla-live po siya araw-araw. Panoorin niyo po ang kanyang live 'no, sa kanyang mga kanyang sa kanyang programa. Tingnan niyo po 'no, at, mabusog po kayo sa salita ng Panginoon kasi yung mga tunay na lingkod ng Panginoon nakikinig ng salita ng Diyos, eh. Dapat mauhaw po tayo sa salita ng Panginoon mga kapatid 'no, yan po yung tibay po natin. So, salamat sa Diyos muli, pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Ito po ang ating mga kapatid sa pansamantalang pagpapaalam, Brother, Romeo, Brother Lauro. Ano, na angat nga pagpapanood at continue sa panood ng tugon ng Biblia, wala pa tayong intention o personal na mga atake. Yan po ay aralan. No? Huwag tayong magtago sa mga ganong usapan. No? Kaya for verification po yan para kung gaano katatag ang ating mga pinangawakang mga aral, no? Sa ating mga buhay na maiksing buhay na ito. Kaya po, no? Kaya God bless po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Sama-sama po mga kapatiran natin at sa mga nakikinig. Pagkalain po kayo ng Panginoon. Ako po ang lingkod na muli na samantalang matatapos tong programa namin. Ang tungkol ng Biblia. Brother Romeo, sa inyo ay nagpapaalam. Amen. God bless po. Sa inyong lahat, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Ingatan po tayong lahat ng Panginoon sa lahat ng gusto. God bless po. Shalom, o Ecclesia. God bless po sa lahat. End ko na. O, tapos iyan naman sa ano, sa ano pa sa dito,